Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po, Sir Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanag at banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mensahe at gabay ng Diyos sa mga bansa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na sa pamamagitan na banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 20 at talatang 43, ito po yung mensahe. Kaya nga sinasabi ko, hindi na kayo ang pinaghaharian ng Diyos kundi ang mga bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Pagpatuloy po natin, kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Natin, Roma, sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talatang 13. Ang mensahe. Sapagkat sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma pa rin, Kabanata 10, talata 1. Ito po ang mensahe. Dato po at sinabi niya tungkol sa Israel. Sa buong maghapon, ako'y nanawagan sa isang bayang matigas ang ulo at mapaghimagsik. Po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 9, talatang 23 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Ganito ang sinabi niya sa aklat ni Oseas. Iyon dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. At ang pinagsabihan kayo hindi ko bayan ay tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Ngayon ay pagpapatuloy po lang sa mga taga-Epeso, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 14. Ito po ang mensahe. At dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos, na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo balik sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Dato ba ito ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng Kanyang kahanga-hangang gawa. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati kayo'y ni Kanyang bayang hinirang. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon sa inyo ang Kanyang awa. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 3, ito po ang mensahe. Pag sumakita ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mensahe at salita ng Diyos sa ating pagbabaging ito ng Bible Lives Promotion. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay ating ipaliliwanag po sa inyo ang mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula po doon sa tema na ang mensahe at gabay ng Diyos sa mga bansa. So yun. So ngayon ay ito yung mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ngayon na para sa mga bawat mga bansa. So nais ipabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa lahat ng mga bansa na na tayo ay yung bawat mga bansa, tayo ay maging isang bansang nananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Tayo magpailalim banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. So yung isang bansa, yung lahat ng mga tao doon, tayo ay maging lingkod ng ating banal na Panginoon Diyos para pagdating ng takdang panahon, tayo ay kaysa niya sa kanyang bibigyan tasan at makakaisa niya doon sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon. So kaya tayong tayo na yung bawat mga bansa ay kayo ay maglingkod at maging tapat sa ating banal na Panginoon Diyos.
So tayo ay tinatawag para tayo ay makapaglingkod sa Kanya. At huwag natin tanggihan ang ating banal na Panginoon Diyos. Kagaya, halimbawa sa Pilipinas, ang bansang ito, tayo ay bilang isang Christian dominated country ay maging isang fully ang bansang ito ay magkaisa para sa paglilingkod natin. Even though kahit may iba pang mga reliyon dito, through the interfaith unity tayo ay magkaisa in serving God. So yun, at kanya bigyan kaligtasan sa takdang panahon. So ngayon ay maging yung mga bansa na maglilingkod sa kanya, maging liwanag ito. Kung halimbawa, ang Pilipinas, tayo ay naglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos, maging liwanag tayo sa lahat ng mga bansa sa ating paglilingkod at paghahayag ng kanyang salita o ng kanyang nais, lalong-lalo na ang kanyang paghahari na nais gawin o o ang mabuting balita. So tayo, ang Pilipinas ay maging isang maliwanag na tanglaw sa buong mundo, sa bawat mga bansa. At tayo ay sa ating paniniwala, sa ating banal na Panginoon Diyos, malamang minusok na tayo ay tapat na lingkod niya. Tayo ay mahayag natin sa buong mundo ang salita ng Diyos sa bansang ito, mula sa bansang ito, at tayo magkaisa na bahagi natin o ang bawat mga bansa ay mahikayat natin sa mabuting balita. Ang pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Kristo yan. At kagapin natin nga dito, syempre, tayo bumasa mula doon sa ating simbahang itinilagay niya dito. Na tayo ay maging liwanag sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Kristo at tanglaw sa lahat ng mga bansa. So ganyan tayo dapat yung isang bansa ay maglilingkod ng ating bansa. Kagaya ng Pilipinas, tayo ay maglingkod at maging tayong tanglaw sa bawat lugar. Hindi naman tayo at iba't ibang bansa na kanyang pinili para maglingkod sa kanya at kanyang mga soyon. So kaya yan, tayo ay siguro yung bawat mga bansa yan at particular yung bansang Pilipinas yan. At sinabi niya doon, kagaya doon sa sinabi niya sa Israel, ay kanyang buong maghapon siya ay nanawagan din sa mga ito na siya ay dahil siya ay yung bayan ng Diyos ay kanyang pinanawagan din dahil matigas ang ulo ng mga Israelita. So mapaghimagsik siya. So siya ay sa pahayag ng ating banal na Panginoon Diyos sa takdang panahon na darating ay medyo mabigat ang Israel. So kaya dapat yung Israel ay matatag sa kanyang paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos. So huwag siya maging mapaghimagsik sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya lang siya ay nakatakda na para dyan sa mga bagay na yan. So, ngayon ay halimbawa kung tayo ay hindi pa bayan, halimbawa yung may mga bansa na hindi naniniwala pa sa Diyos, hindi pa ganun laganap sa kanila ito ay lamang inanampalataya sa Kanya, ito ay kung kayo ay hindi nagiging bayan ng ating mananampalataya, kayo ay paghahari niya bilang isang bansa kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, sa ating banal na Panginoon Diyos. So, kaya yung hindi pa nakakapanampalataya, kayo ay maliwanagan at kayo ay maging tanglaw din sa kapwa mga bansa upang lumaganap sa buong mundo yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos na sa kanyang paghahari o nais niya sa kanyang mga dinalang na tayong mga tao at gayon din doon sa nilalang niya sa kalangitan na tayo ay kanyang nais na pagkaisahin pagdating ng takdang panahon. Kaya yung mga bansa kayo ay yung mga bansang hindi pa nananampalataya, so kayo ay maging bayan ng ating banal na Panginoon Diyos o tayo ay sumunod sa ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay mapagharian ng ating banal na Panginoon Diyos. Sapagkat kung tayo ay mapagharian ng banal na Panginoon Diyos, walang hanggang buhay at pagpapala ang ating tatamuhin sa kanyang gagawin. Sapagkat mayroong tinakdaan Diyos para sa lahat at yung natatapos sa isang sa buhay na pinagpalob lamang sa atin. So meron tayong afterlife kita sa amin ng ating banal na Panginoon. Yan. At yun, tayo ay
Kaya yung bansa na kagaya ng Pilipinas o ibang mga bansa, tayo ay maging isa sa pinaka nagpapairal ng kapayapaan ng mundo. Kaya dapat tayo ay magtanaw tayo na higayatin ng lahat sa pananampalataya sa Diyos mula mabuting balita at tayo ay mapayapang humihikayat sa lahat ng mga bansa sa pagpapairal ng kapayapaan mula dito sa ating bansa. So ganyan tayo dapat ganyan tayo maglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos mula diyan sa pagpapairal ng kapayapaan. Mula dito sa ating simbahan na inilagay ng Diyos dito sa ating bansa na siyang gabay para tayo ay ang buong bansa ay makapagpaliran ng makapagpalaganap sa buong mundo sa kanya sa kagapay siyempre ang ating pamahalaan para ito ay makapagpaliran ng patuwid o mabantayan sa itinalagang authority nila para umiral yung mabuti sa ating bansa. So kaya tayo ay itong ating bansang ito, ang mga mamayang Pilipino, tayo ay maging tanglaw sa ating buong mundo o bawat lugar. So tayo sumunod sa ating banal na Panginoon Diyos bilang tayo rin ay mga predominantly Christian sa bansang ito. So gayon man, hindi lamang tayo bilang mga sabagat sa Kristyano sa bansang Pilipinas, maging ibang bansa, magkakaiba rin pananaw. So tayo ay para ma-resolve yung mga bagay na yan, para tayo maging solidong bansa na tayo ay nananampalataya sa Diyos, tayo ay magkaroon ng interpretation. Sa gayon ay itong bansang ito ay ito ay bansa na naglilingkod sa Diyos at pagdating ng panahon, tayo ay nagkakaisa sa ating hindi tayo nagkakaroon ng pagbubuhan mula dyan. Yan ang pinakamaganda na doon sa nagiging pananampalataya in Christian and other religion through interpersonality at pananampalataya natin sa Diyos, tayo ay may pagkakali. Sa ngayon tayo ay nakapaglilingkod pa rin sa ating banal na Panginoon Diyos ng may isang diwa at isaw. So sa ngayon ay hindi nagiging problema yung ating iba't ibang way of faith. So kasi yung iba-ibang Kristiyano, iba't iba ng interpretation, iba't iba ng way of faith. So tayo ay po pwede na para kang yung anong tawag dito, yung mga yung stream na kapag ka iba yung mananampalataya didigmahin mo, hindi ganoon. So tayo ay nagunawaan at magpapairal ng kapayapaan sa buong mundo at hindi kung ikaw ay iba yung pananampalataya at reliyong ikaw ay didigmain, ikaw tanggalin ka sa mundo. Hindi ganoon. Bibigyan ng pagkakataon. Tayong lahat ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos at sa gayon tayo ay magiging isang mahusing tanglaw sa ating buong mundo. So muli, sana ay nagabayan kayo ng Bible Lives Promotions sa pagbabahagi natin ng mabuting balita o salita ng ating banal na Panginoon Diyos at kayo ay magkaroon ng malakas sa inyong kaligtasang spiritual at tayo ay nananampalataya na tayo ay gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at ng kanyang pagninilagay. So tayo ay kaya patuloy sugo ng ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Kristo. At santo tayo ay yung panalangin samahan ng ating Panginoon Diyos sa ating pagbabagong ito with Mother Mary at kanyang pagmimilagro at iba't iba pagmimilagro ng ating banal na Panginoon. So samahan niya ang ating pagbabagong ito at mahikayatin ang sambayan ng Pilipinas sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo at gayon din ang buong mundo ay ito ay mahikayat natin sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo. So yun. At doon sa interpretunity ay gawin na kayo ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria, tayong buklod at pag-unawaan sa ating pananampalataya at tayo ay hindi magkaroon ng mga hidwaan, hindi tayo magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa ating mga pananampalataya na mauwi sa mga hidwaan at marahas na digmaan o mga karahasan. Sa gayon ay umiiral yung kapayapaan at tutulungan palan sa bawat isa, even though may iba tayong pananampalataya. At higit ay nakagagabay tayo doon sa ating mga kapamalaan, iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga organisasyon. Yan.
So, muli doon sa CBCP and Vatican Church, kayo ay maliwanagan ng Maria at tuloy nyo pagbuklorin yung sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas at sa buong mundo ay kayo pagbuklorin nyo ang lahat at sa pananampalataya ating mga Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At ang ating munting kakayanan ng Bible Lives Promotions ay mapagbuklod. Kagapay ang banal na Santa Maria, ang Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, sa mabuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Kanya sa Panginoon Diyos mula mabuting balita at Panginoon sa Kristo. Yan. At sa mga kapamahalaan, kayo ay paliwanagan ni Banal na Santa Maria, patuloy kayong makapamahala ng mabuting pamamahala at makatarungan at tugunin nyo yung karapatan ng bawat isa. So, magandang hapon sa inyo lahat. At